Hey guys, good evening sa inyo. Ito si Gene. Welcome sa 11-9 Workshop. So guys, before we go on, gusto ko lang kayong batiin muna, no? Belated Merry Christmas. So tapos na yung Pasko guys. So belated Merry Christmas sa inyo and advance Happy New Year, no? Sa mga nag-celebrate ng Christmas. Sa mga hindi mag-celebrate ng Christmas, Happy Holidays na lang sa inyo guys, no? So yun, again, before we go on, gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyo. Maraming salamat sa inyo wala sa pag-suporta sa 11 Workshop. Sa lahat ng like, nagko-comment, share at nagsusubscribe sa ating vlog. Thank you so much sa inyong lahat. At kung di pa subscriber guys, subscribe naman kayo dito sa 11 Workshop. Okay guys, medyo matagal tayong nawala. Almost I think isang buwan, no? So 1 month tayong hindi nakapag-vlog. Alam niyo naman, December ngayon, marami tayong ginagawa, 'di ba? Magpapasko na, maraming mga pine-prepare, 'di ba? So medyo busy lang tayo ng konti, guys. Pero hindi naman tayo tumigil sa pag-conceptualize sa mga bago nating i-vlog, no, guys. And yeah, ngayon, mayroon na tayong product i-review. Okay, guys? So, well, ano ba meron pag December, di ba? 13-month pay. So, pag 13-month pay ka, syempre, marami kang tongdat, so marami kang pera kahit papano. So yeah, ayan tayo, medyo nakakuha tayo ng konti na so medyo nakapag-invest tayo sa mga bago nating mga gamit, no guys? So, papakita ko lang sa iyo guys, before we go on, sa mga pinaka-importanting tool, power tool yung sa 11 Workshop, is this one. Ito yung aking random orbit sander, no? Tumutulo. Ano ba to? So, dumi-dumi na niya, hindi ko pa nalilinis. So, this is my 2B random orbit sander. And honestly guys, sa lahat ng random orbit sander na nagamit ko, ito yung favorite ko. Nagkaroon na ako ng yung lumang Bosch. Nagkaroon pa ako ng Powerhouse, ng MPT, ganyan, Black and Decker. Pero sa lahat, ito yung favorite ko kasi perfect siya para sa akin, no? Yung size niya, tama-tama lang sa kamay ko. Tapos standard siya na 5-inch. Yung dust collection niya, hindi ganun kaganda, pero that's okay. Yun naman may expect mo sa mga tools na hindi kamahalan, mga low-cost tools, no? Like this one. Pero maganda siya kasi variable speed na rin siya and it can do the work that I needed to do, no? Yung mag-sanding, no? And yung vibration is hindi ganun ka lakas, no? So, kahit gamitin ko siya ng matagal, komportable pa rin siya sa kamay ko, no? Disadvantage lang talaga nito, guys, is ito. Cordon, okay? So, you know me, mas prepare ko sana ang cordless tools, no? Kaso, parang ayoko dati na mag-invest sa cordless na sander kasi noon, nagkaroon na ako ng cordless sander, yung Black and Decker na cordless sander, no? Ang problema naman doon sa cordless sander na yon, okay sana siya, kaso ang bilis niyang malobat. Bakit? Kasi ang Black and Decker, ang battery ng Black and Decker is only mga nasa 1.5 amps lang, no? So, hindi sila nagpo-produce ng malalaking battery. I don't know kung bakit. I think kasi ang Black and Decker is focus sa DIY, sa bahay. So, hindi sila nagpo-produce ng mga 2 amp hours or 4 amp hour na batteries like yung DeWalt or Stanley, no? Fatmax. Kaya maliit yung battery niya, ang bilis niyang malobat. So, medyo ayoko nun, no guys? Pero, syempre, ngayon, meron na tayong mga power tools or cordless sanders na kayang i-power ng ating mga empty type batteries. At yan ang ating ngayon. So, kumuha ako ng cordless na random orbit sander na gumagamit ng empty type batteries. So, Makita type batteries. So, tara guys, unboxing natin to. This is from Shopee. And guys, kung interesado kayo sa mga products na feature natin ngayon, huwag kayong maglala, ililink ko yan lahat dito sa ating vlog, no? Pati sa description, nandiyan din yan, okay? So tara guys, unbox natin ito, pakita ko sa inyo yung laman niya. So ito guys, ito na siya, unbox natin. So ito lang mismo yung tool. Like I said, galing siya Shopee. So let's open it. And ito siya guys, this is a random orbit sander, cordless, brushless na random orbit sander. So andun mismo yung machine niya, yung sander mismo. Wala siyang kasamang battery guys, but you can choose naman na meron mga kasamang battery, may mga options siya. Kung wala pa kayong mga empty type batteries, pwede nyo kayo umorder na meron ng kasamang battery, no? Pero kung hindi ako umorder na may battery, since marami naman ako empty type batteries dito sa shop.
So, meron din siyang kasamang dust bag, and ito yung kanyang frame, no? So, madali lang naman to, fit mo lang siya dito, cover mo lang siya. I don't know kung effective tong dust bag na to, pero mas okay na to kaysa wala, di ba? So, mas okay na yung meron kang dust bag. Ayan. And you just simply attach it here. That's it. So, yung ganyan lang siya kadali. Okay? Meron din siya kasamang sanding disc 5-inch na 120 grit. No? Oops, sorry, nalaglag. Pero okay lang yon. Ayun lang guys. So, tapos meron din siyang, kung ako sa inyo guys, kapag ganito, bumili na kayo ng magandang klaseng sanding disc. No? So, usually, ang recommended ko na magandang klaseng sanding disc is of course Lotus. Ito, Lotus na sanding disc or Bosch. Okay, yung Bosch, magandang klase yon. And that would be perfect for this one, no guys? So, yeah, it's a very simple tool, brandless, no? Wala siyang brand na nakalagay, but I think it's a copy ng Makita, no? So, ganyan naman yung mga Chinese na ano, yung mga low-cost tools. So, kinopya lang nila sa Makita. And meron siya dalawang buttons lang, on and off, and yung kanyang speed, no? So, speed settings, 1, 2, 3, 3 speeds lang siya. So, dito mo malalagay yung kanyang battery. So, let's try yung mga battery natin. Meron tayo dito, ito yung re-aim battery ko na 5 cell, no? So that's 2 amp hour battery. So, natin. Magana siya. Oh, di ba? Gagana naman. So, change natin sa, ito yung mas malaki, 10 amp hour battery. Or 8, nalilito ako. 10 cell battery pala, tapos 4 amp hour na power. Yan, no? Speed. Okay. So, it works. It works well naman. And, first impression ko sa kanya, guys, it's fine. Okay lang siya. It's quite comfortable din sa kamay. Parang yung medyo malaki lang siya ng konti doon sa tubi, yung hawakan niya sa ibabaw. But, it's not that bad. Tama lang. Ayos na ayos lang sa kamay ko. And, syempre, magaan siya. Kung maliit yung battery mo, kung mga, ito kaya ko pa to, itong 10 cell. Pero siguro kung mga 15 cell o 20 cell na battery, baka medyo mas mabigat na siya. Or baka hindi na magkasya pag 20 cell. So, maximum na siguro sa kanya is 10 cell, yung 4 amp hour na battery. No? Okay na to. And ganito lang naman yung malaki kong battery. Wala naman ako ng sobrang laki. So, okay na yan. So, let's do some tests. Tapos sabihin ko sa inyo kung ano yung mga gusto ko sa kanya and yung mga ayoko sa kanya. Okay? So guys, yeah, testing natin. Meron akong kahoy dito. Lagyan natin ng lagyan lang natin ng pencil mark, tapos tingnan natin kung mabubura niya. Syempre, it's just a sander, guys. Isa lang ang trabaho ng sander at yun na yung magliha. So lagyan natin pencil mark dito. Tingnan natin kung mabubura niya ng maayos yung pencil mark. So maglatag lang ako nito. Ito yung tinatawag natin na sanding mat, no? So okay, so isa-sanding natin siya. Nilagay ko na sa kanya 80 grit na sanding disc. So, let's start it out. Full speed natin. Yeah, it works naman guys. So, sa pinaka full speed yun eh. So, ito yung kanyang ito yung first speed niya. Second. Third. Ayun. So, that's it. That's it. Okay, so wala na tayong kailangan sa kanya. Basta nakakaliya siya is okay na guys. But now, I'm gonna tell you yung mga I think gusto ko sa kanya at yung mga ayaw ko sa kanya. First of all, gusto ko sa kanya, it's cordless. So, ito talaga yung bentahe sa akin, cordless. No? So, I can use my random orbit sander kapag nandito ako sa workshop. Pero kung halimbawa, lalabas ako, kailangan ko pang magdala extension cord. Or kung meron akong kailangan isan dito sa workshop, halimbawa, malaking cabinet, no?
mahirap pag may cordon. So, mas okay talaga pag cordless, no? Next na gusto ko sa kanya, variable speed. Siyempre, pwede mo i-adjust yung speed niya. Alam ba, may mga materyales ka na gusto mong medyo mabagal yung sanding, okay lang sa kanya, di ba? Next is yung kanyang empty type batteries, no? So, that means compatible siya sa iba-ibang klaseng mga empty type na batteries. Like ito, itong Tanso na battery or yung Re-aim battery, whatever. Basta empty type yung battery mo. Pag sinabi empty type, yung Makita type, ayan, no? Yung ganyan. Yan, kasya yan dito. So, compatible siya, gagana siya. So, benefit na yan sa akin kasi marami ako empty type batteries. Yun ang pinaka-main kong ano dito, platform, no? Sabi nga nila, bakit daw ako nagtsatsaga sa mga cheap tools? Eh kasi yan ang maraming battery, di ba? Yan yung murang battery eh. Diyan ka madadali talaga sa mga cordless tools. Madadali ka sa battery. Yung tools pwede mong pag-ipunan, pero yung battery minsan, yan yung pinakasakit na ulo, di ba? So, I'd rather have cheap tools and cheap batteries, no, kahit papano, di ba? It could get by, di ba? Yon. Now, tapos next ko pang gusto sa kanya, yung kanyang 5-inch, no? So, standard din yan. Any 5-inch na sanding disc, pwede sa kanya. And yun nga, meron din siyang kahit paano dust collector, okay? Now, ano yung ayaw ko sa kanya? Okay, so, nung ginamit ko siya, sa number 3 is medyo ma-vibrate. Okay, so medyo malakas yung vibration niya. I think maka-cancel yan kung medyo malaki yung ating battery. Let's try nga natin dito kung kaya niya yung 15 cell. Itong malaki. So that's 15 cell battery. Okay, ano na yata to? Lobat na yata to. Try natin ulit. Ayun. Actually, that works. Okay, so mas nabawasan yung vibration niya nung ginamita ko siya ng 15 cell. I think, since mas gusto niya to, mas mabigat, no? So, medyo nabawasan yung kanyang vibration. Pero, kapag nasa setting 1 naman and 2, kahit yung mga maliit na batteries is okay na, hindi na siya ganun ka-vibrate. Nagkakaproblema na pag may sa pinakamataas, no, guys? Pero yung vibration niya, hindi naman sobra, it's tolerable. Kung magsasanding ka lang naman na mabilis lang, eh okay na yun, di ba? So, yeah, yun lang ang medyo ano ko sa kanya ng konti, yung kanyang vibration. But overall, no, I like it actually. I really like yung ano niya, yung build niya. Mukha siyang matibay. Maganda yung quality ng mga materials na ginamit. I don't know kung tatagal to, hindi pa natin alam yan guys, hindi pa natin malalaman. Pero I think I can use this na agad and I can get a lot of use with this tool, no, dito sa shop. So, ayun guys, this is really nice, no? Okay tong ano na to, tong cordless natin na ano na to, random orbit sander na to. It's not expensive, no? Very yan lang siya, affordable na, very cheap nga siya actually. Wala siyang markings like I said, pero okay na rin guys. So, I think sana lang talaga tumagal to, no? Babalikan naman natin to if ever na ano na may mga future reviews tayo. Pakita ko sa inyo kung okay pa siya. Pero ito na muna gagamitin ko sander ngayon. It's very handy, no? So, pwede ko siyang gamitin kahit saan. And it's lightweight, so okay na okay siya for me. So, I think I'll get a lot of use from this sander sa mga future projects natin, no, guys. So, yun lang guys. Kung again, interesado kayo dito, ililink ko yung Shopee Shopee link nito dito sa ating vlog. You can click diretso na yan sa Shopee if you want to order, no, guys. So, yun. And okay na. So, meron pa tayong ibang re-review na tools. Abangan nyo lang yan, guys. So, may mga iba pa tayong nabili, no, guys. So, yeah, yun na, guys. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. This is Jim from 11-9 Workshop. Adios.